Welcome to my YouTube channel, Aljoy Pags Travels. Guys, ngayon meron tayong i-vlog ay tungkol sa mga corruption. So itong corruption guys, talamak talaga. Isipin mo, budget ng National Budget 2025 at ito si Saldico at si Romualdez, meron naman silang isiningit na budget 13.8 billion. Mabuti guys na lahat ng kanilang mga plano ay isiniwalat ni Representative Chanco guys. Kaya panoorin natin ng video guys. Talagang talamak, masakit sa tenga pakinggan guys itong kanilang mga plano guys. Kaya mabuti nandyan si Chanco at kanyang ilalahad ang lahat ng mga project na insertions. So tara guys, panoorin natin ang video guys. Tara, let's go! Ayaw daw maging House Speaker ni Navotas City Representative Toby Chanco. Buwelta niya yan sa mga nagsasabing gusto niya ng posisyon, kaya siya nag-iingay sa flood control projects. Isiniwalat din ni Chanco ang listahan ng lahat ng mga siningit umano ni Congressman Zaldico sa 2025 budget. Narito ang aking report. 13.8 billion pesos. Ito daw ang halagang nabisto ni Navotas Representative Toby Chanco na isiningit sa 2025 national budget bilang pantustos daw sa mga flood control project. Ang mga proyekto ay para sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Pero kapansin-pansing nakapangalan ang marami dyan sa iisang tao bilang proponent. Si Ako Bicol Representative Zaldico. Isiniwalat yan ni Congressman Toby Chanco sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Chanco, isiningit daw ang nasabing pondo ng magpulong ang Bicameral Conference Committee kung saan pinag-iisa ang bersyon ng Kamara at Senado ng national budget. Ilan sa mga may pinakamalaking dinagdag daw ni Ko ay sa Abra na 3.46 billion pesos, 3.2 billion pesos sa Occidental Mindoro, 3.1 billion pesos sa Oriental Mindoro, 620 million pesos sa Romblon, habang sa Bukidnon, 580 million pesos ang dinagdag. May dinagdag pa raw si Ko na milyones at libu-libong halaga sa Camarines Norte, Batangas, Sarangani, Pangasinan, Tuguegarao, Mandaue City, Manila, Badian, Cebu, Davao del Norte at Quezon City. Ang mas nakakapagtaka pa raw, hindi mga kongresista ng mga nasabing lugar ang proponent ng mga proyekto kung hindi si Ko, na dating House Appropriation Chairperson. Hindi raw yan alam ng mga kongresista ng mga nasabing lugar. Ilang congressman dyan, sabi niya hindi amin yan, hindi namin ni-request yan. Nakakapanghinayang yan at nakakapanlumo para sa mga taga-Oriental Mindoro. Ayon kay Governor Bons Dolor, sa kabuuan ay 30 billion pesos ang inilaang pondo para sa kanilang flood control project. Pero karamihan daw, substandard. Simula pa lang po may mali na. Una, di akmang disenyo. San po kayo nakakita ng flood control, pero dinisenyo ng DPWH na parang gumagawa ng boulevard? Sa kanya namang pahayag, bagamat walang pinangalanan si Ko, ay itinanggi niyang anyay walang basihan at irresponsableng akusasyon laban sa kanya. Hindi lang daw chismis ang mga ito, kundi may halo anyang politika para lituhin ang publiko. Sa parehong pagdinig, pinaliwanag din ni Chanco kung paano sinisingit umano ng ilang kongresista ang mga pondo sa pamamagitan ng mga salitang parada at sagasa. Ay, yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman, yes. Pumayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Sinagot naman ni Chanco sa programang One Balita Pilipinas ng 1PH ang binabato sa kanya ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na gusto niya lang maging House Speaker, kaya siya nag-iingay sa issue ng budget insertion. Hindi ko tatanggapin yung House Speaker. Okay, totoo nung una may mga kumakausap sa akin kung papayag ako mag-House Speaker. Ang sabi ko sa kanya, kung yan yung will ng majority of the House members, ay sige, before the SONA yon. Pero sa ngayon, hindi ko tatanggapin yan.